Super lolo, ibig sabihin ni Gregory, yung pasabog nila, yung bloodbath nila, dyan po sa hearing, supot naman. Pulpul yan si Lacson, yan. Hindi palpak si Madriaga, ayos lang ang ginawa niya para mabawasan ang mga magnanakaw sa Pilipinas. Ang susunod, hulihin yan si Sara Duterte, ang daming kaso na panagutan niya sa batas. Okay. 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 Okay, ganda ng background mo, boss. Bas, parang totoo. Okay. Kung hindi totoo, okay. Sawsawero talaga si Lacson. Boss, are you okay? Are you crying? Let it put on record that Boss Buds is on tears while on vacation. Boss, dapat sagot mo, nalulungkot lang po pag walang pakape. Okay. Hindi po ako alam niyo po, natutuwa po ako pag may nagpakape. Pero hindi po ako nalulungkot pag wala nagpakape. Mas malungkot po pag wala nanonood. Yun po ang katotohanan. As vlogger, ang pakape po, ano na lang yan perks na lang yan Ang pinakamasakit po sa lahat, yung nagla-live ka nang wala nanonood. No? At least meron kang 708 na nanonood. Punta ka sa Laia Beach sa bayan ko, San Juan, Batangas. Nakarating na po ako riyan sa Lobo, Laia. Lobo, Laia rin ba? Nakakasakop ba sa Lobo, Laia rin? O magkatabi lang? Dol, anong lugar yan? Yan. Danang Beach sa Vietnam po. Pakawalang senador. Yan. Nakarating na rin po ako riyan sa Lobo. May mga DDH, may sariling mundo. Parang ine-expect ni Lacson ang impeachment sa Senate, feeling niya may bilang O meron naman po. Ako naniniwala po ako sa dami po ng mga congressman na talagang mga nabibigyan ng kung ano-ano. Naniniwala po ako na talaga namang meron pong magaganap na impeachment sa Senado. Pero yung si BP Sara po mapapatunayan nagkasala, malaking kalokohan po yan. Tsaka sabi nga natin, hindi pa nga nila napapataob si BP Sara, meron ng Bastet Duterte, di ba? Walang kalusot-lusot. Good morning, Crazy. Hello po, yan. Mas tambak ang kaso ni Bangag, visit ang dala sa Pinas. God bless from Tawi-Tawi. Wag po kayong mag-alala. Bagamat ngayon wala pang kaso, Lobo bayan din. Nalito lang po. Hindi. Lobo ang napuntahan ko, hindi Laia. Ewan ko kung bakit ko naisip na Laia Lobo. Kinukuha ko kasi yung angulo ng nung ilaw. Ayan. Pag bumibilis, wala na. Dan, like, and share. Dol, abangan mo ang pagdating ni Saldi ko para i-vlog mo, Dol. Lahat naman po, ipa-vlog na. Baste, kulang pa sa edad. Hindi na po. Akala nyo lang bata si Baste. Hi Sandy Escolano, quite long no see you. Good morning. Sir Baz, ito ay bonus na kay BP. Yung pag-memorize ng script ni Trillanes, magandang ginawa niya, di ba? Backfire kay Luistro. Sir Baz, Kamyas Pedestrian Walkway ang pinakamahusay na project ni BBM. Baka dito umasenso ang Pilipinas. Yan ang kanyang Build Better More. Build Better More, tawag doon? Footbridge. Lobo, Batangas, Home of Old Parola.
Ayan, naakyat po namin yan eh. Yung parola. Ingat ka dyan, Dol. God bless po. Enjoy your vacation, Sir Buds. Yan. Vacation na, working vacation to eh. Morning, Buds. Nag-like na. Boss, di ba sobrang tanga naman ni Saldico na palipat-lipat siya ng bansa. Alam niyang canceled ang Philippine passport niya. At supposedly may Portuguese passport siya. Eh kung nagagawa niya yun eh, ibig sabihin nakakalusot siya. Kasi lahat po ng mga lakbay niya na yan, palusutin yan eh. Natiklo lang siya ngayon. Hindi po katangahan ang tawag doon. Ibig sabihin, sa percentage, sa dami na nalusutan mo, maano ka rin, mahuhuli ka rin. Build more. Maletas. Lahat na nag-stand witness sa Kongreso may paiyak-iyak, isa lang ang script nila dyan at director. Jumping Jack Project. 38 years old si Baste. 38. Pagdating po ng 2028, 40 years old. 40 po, pwede ka nang tumakbo. Boss Buds, nakasulat sa testimonya ni Madriaga doon sa likod sa uli, it's a prank. Hindi nila nabasa, it's a prank. Ano kayo ba dong ang sasabihin ni Trillanes sa April 22 sa hearing ng Congress? Eh di kasi nungalingan na naman. Buds, punta ka sa Killing Fields kung ano ang kasaysayan ng Vietnam. Wala po tayong time na para pumunta ron eh. Eto kasi Danang, alam ko hindi dito yun kasi ano to eh. Modern. Hindi modern. Yung New City pa lang to, bago pa lang, kaya nakaayos po ang lahat. Basta may kasalanan, Buds, nagtatago sa batas. Bato, Bantag, Roque, Saldico. Mayroon Shenzhen, Bisayan, Siko. Alam nyo, yung kay Bato naman, eto, in fairness po kay Bato, naranasan na natin yung ginawa nila kay Tatay Digong eh. Sabi nga natin, di ba? May kasabihan tayo sa mga Pilipino, naisahan ako. Pero never pong, wala po tayong kasabihan na nadalawahan ako. Di po ba? Ibig sabihin, naisahan na nga si Tatay Digong. Papadalawa pa ba si Bato? There's no proof na huli si Saldi, kagaya ng ginawa ni kay Tebes at Alice Go. Until proven otherwise, yan po yung official na pahayag. Hindi po, tama po yun. Ako po, alam ko po kung saan nanggagaling yung kayo bilang mga Pilipino. Tamang hinala na po kayo lahat kay BBM. Kasi sa dami po ng mga nasabi ni BBM in the past. Pero, ayan po ang official eh. Ako naman po, hindi po ako nagdi-deal sa chismis. Kung ano po yung mga opisyal na panyanyari lang. Boss Buds, may witness daw yung hari ng sablay sa April 2022. Diyan po ako nagtataka eh. Bakit ialaw nila si Trillanes? Kaya tong House of Representatives, nakakaduda talaga. Eto nga si Ramil Madriaga, kiniklaim niya na may ugnayan pa siya kay BP Sara. Tandaan po ninyo, si BP Sara po yung ini-impeach. So dapat po yung mga testigo para maging credible is either katrabaho ni BP Sara, nakasama ni BP Sara, o may ugnayan man lang kay BP Sara. Ano ba ugnayan ni Trillanes kay BP Sara? Yun po yung pinakamalaking question. Teka, lapit ko na nga, nahihirapan akong pumindot eh. Kaya nga idol, wala talagang higit sa kapangyarihan ng Diyos, gumawa ng Diyos ng paraan. Boss Buds, pa-explain naman yung 70 plus million na pinapabalik ng COA kay BP daw. Alam nyo po, napaka-normal po yan sa COA. No? Pag meron pong mga kulang na papeles, hindi po sila sapat, bibigyan ka ng mga notice. Tapos hanggang pinakadulo niyan, notice of disallowance. Ang ibig sabihin po na notice of disallowance, may binili ka na is either hindi inaalaw ng batas o mali yung kunwari,
halimbawa lang to hindi naman kinakailangan. Eto, nangyari na to eh. Para magandang halimbawa. Hindi ko kasi alam kung ano yung sinasabi nilang disallowance kay BP Sara dahil confidential fund. Kaya imposible po eh. Confidential nga eh. Pero dito po tayo sa mga aktual na nangyari. May bumili, kung hindi ako nagkakamali, DOH yata yung bumili ng sangkatutak na tissue paper. Aanin mo yung tissue paper na ganyan karami, truck. Di po ba? Yun po yung halimbawa kung bakit i-disallowed. Hindi po ibig sabihin nun, na yun ikaw ay magnanakaw. Mayroon kang nabili, mayroon kang binili na disallowed ng COA. Ngayon, ano po ang gagawin mo para ma-allowed na ng COA yung mga disallowed? Tandaan po natin, hindi lang po yan Office of the Vice President. Marami po. DPWH, 5.8 billion ba o 8.5 billion? Wala kasi kung kodigo eh. Isang mababa na lang, 5.8 billion DPWH. Bakit po hindi tatanggalin hindi naman impeachable yan? Kung totoo po na dapat tanggalin yung mga notice of disallowance, bakit hindi tinatanggal si Vince Dizon? Kasi po, pwede pong i-apila yan. I-apila ng i-apila. Tapos po, yung Department of Agriculture, billion din po yung disallowance. Bakit po hindi tinatanggal yung Department of Agriculture? Sila kasi, propaganda lang po lahat. Hindi po matatanggal si BP Sara dahil sa notice of disallowance. Sa kanila po importante, masiraan lang si BP Sara. Propaganda lang po yan. Nakuha nyo po? On appeal pa. Ibig sabihin ng on appeal, paano mo kakasuhan? Naka-appeal pa nga. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng on appeal pa? Hindi pa final. Lahat po ng hindi pa final, hindi nga si Franz Castro nga hindi pa nakukulong. Bakit? On appeal pa. Convicted na yun Si BP Sara wala pong conviction. Eto nga, convicted na. Hindi pa rin nakukulong si Franz Castro kasi on appeal. Tapos etong hindi naman makukulong, matatanggal siya dahil dyan. Wala pong makakasuhan dyan. Pati si Atty. Poa pinatawag dahil sa 6K na reimbursement. Alam niyo po bakit po nila pinatawag? Kasi meron pong nasabi si Poa in the past. Di ba? Na siya po ay nabigyan din po ng hindi nila pinagpapaliwanag eh. Alam niyo yung hearing nila sa Kongreso, basta ikakat ka na lang. Walang paliwanag, di ba? Hindi. Pag nanonood kayo nung kaya nakakasar, gusto magpaliwanag ng mga tao, pero kinakat na nila. Yan yung problema nila. Hindi po nila testigo si Poa, pero gusto po nilang siraan si BP Sara sa pamamagitan ng antestigo ay kakampi ni BP Sara. So pinalalabas nila na tumanggap si Poa. Dahil po sila, sanay po na makatanggap ng malalaking pera. Akala po nila pag sinabing nakatanggap po ng pera si Poa, akala nila milyon ang pinag-uusapan. Mga sanay tumanggap ng milyon eh. Sige, salang na natin yan. Pag narinig ng tao na si Poa ay nakatanggap ng milyon, magagalit. Propaganda po lahat yan. Lahat po ng ginagawa nila propaganda. Bakit mo isasalang si Trillanes? Alam mo naman na walang kaugnayan si Trillanes. Dahil si Trillanes, sasabihin yan kahit na propaganda. Ang problema, may naniniwala pa ba kay Trillanes? Yun sila eh. Wala silang pakialam. Basta siraan nila si BP Sara by propaganda. Marami po sa binabanggit ni Madriaga, hindi naman po pwedeng ikaso kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Pati po yung mga balak ni Tatay Digong, yung kasunduan ni Digong tsaka ni BBM. Ano kinalaman ni Vice President dun? Meron pa siya yung mga campaign contribution.
Hindi pa po Vice President, campaign nga eh. Nakukuha po ninyo? Kung impeachment lang po ang pinag